Welcome back to a series so gago, even makagago subscribe. In today's video mga kaugoy, pag-uusapan natin ang bagong update tungkol dito kay FLM, Francis Leo Marcos. Meron siyang ginawang isang napakalaking oopsie. Alam ko marami na siyang ginawang oopsie sa buong buhay niya mga kaugoy, pero ito, malaking oopsie talaga to. To the point that it got the attention of several news outlets mga kaunggoy. ABS-CBN News, 5 hours ago. Iniimbestigan na ng mga otoridad ang kumakalat na larawan ng isang vlogger na nakasuot ng uniforme ng police, particular ang ceremonial blue uniform mga kaunggoy. Okay, so ayun lang, yun yung pag-uusapan natin dito, bagong update kay FLM. Without further ado, let's get right into this video mga kaugoy. Let's up those numbers! Alrighty, it is I, Manong Jaire, and welcome back to a brand new video dito sa FLM Saga to the Legendary Series mga kaugoy. Okay, so pinanood ko yung live ni FLM and not sure kung inedit out na niya yung part na yon, pero hindi ko makita dito mga kaunggoy. Actually, hindi ko, ayoko kasi panoorin yung buong live niya eh. Medyo nabobobo ako. Natatanga ako sa live niya, so hinahanap ko dito. And nagtataka ako, nasan na yun? Like, or baka masyado lang akong tanga na hindi ko talaga mahanap mga kaunggoy. Kasi ito, ang haba kasi ng live na to eh. Sayang sa oras mga kaunggoy. Pupunta pa akong gym. Umabot na sa point na nireactan na ni Nico David mga kaunggoy. So, parang ano eh, ang bilis niyang tinanggal eh. Kung nakita niyo yung video na yun, kung nakita niyo yung clip na yun, ang bilis niyang tanggalin yung picture na yun. Kumbaga, pinakita niya sa live, yun, naka-uniforme siya ng police, no? Typically, ano tawag dito? Ayon sa PNP, malinaw itong paglabag sa batas at pagyurak sa dangal at integridad ng uniforme ng mga pulis. Ceremonial blue uniform. Ang dami niyang Navy SEAL ata yan. Okay. So, hindi ko alam ha. Sinabi na ng PNP na yun nga, galing nga sa PNP itong mga kaunggoy. So, ano to? Usurpation of authority, Article 177, and illegal use of uniforms or insignia, Article 179 of the Revised Penal Code, mga kaunggoy. So, ano ba sinabi? Hindi ko kasi alam kung ano pinagsasabi ni FLM dito eh. Hindi ko rin mahanap yung clip kung saan niya pinakita yung uniform, naka-uniform siya, mga kaunggoy. Nakakamiss lang. may mga nagjo-joke, hindi ko alam kung joke o totoo yung pinagsasabi ng ibang tao dito. Sinasabi daw nila, dati daw PNP chief si Francis Leo Marcos nung time ni Duterte daw mga kaugoy. So, isipin nyo, sa sobrang laki ng oopsie ni Francis Leo Marcos or ni Norman Gusgusin mga kaugoy, umabot na sa pinaka-PTV, umabot umabot na siya sa pinaka PNP mga kaunggoy na iniimbestigahan na siya ng PNP mga kaunggoy. Holy shit. Sobrang laki. Ang tawag sa kanya dito, hindi naman siya tinawag dito na former police or former police chief mga kaunggoy. Ang nakalagay lang dito, larawan ng isang vlogger na so, kino-consider siya as isang vlogger mga kaunggoy, hindi former police or hindi man may connection sa kapulisan mga kaunggoy. Ano kaya reaction ni Casper dito? Ano kaya reaction ni Makagago dito mga kaunggoy? Nalabutan kung ang ulat niya ay totoo, maingat at walang paninirang layunin. Okay, so ibig sabihin yung nagsumbong, congratulations sa'yo. Wala kang liability according to sir. May tama lang naman yun, civic duty nyo yan, na kapag may nakita kayong kalokohan, isumbong nyo agad. Wala namang problema yan. Tuloy natin. Base po sa initial investigation ng malabas na Regional Office 2, ang liability ay nasa liso ng uniforme. Ang lakas, wala akong masyadong marinig. Ang lakas naman na nagtatype. Sino ba yung nagtatype doon?
hindi sa Manila. Posibleng violation po niya ay ang Yan, Revised Penal posible. Code Article 179. Okay. Ito po ay ang illegal use of uniforms and insignia. Okay, so dalawa yung provisions na binigay ni Chief dito na kumakalat din sa balita. Nagsuot daw ng uniforme. Ang problema, yung uniforme, yung una, kernel. Yung isa, star. Magkaiba. At halatang edited. Malaki yung kamay sa kaliwa nung isang picture, yung ginamit nila sa akin. Tapos hindi pa maganda pagkaka-edit ng kwelyo. Yon. Basically, the bottom line here is, ang pagkakaalam ko, nga, nakalagay nga dito, Article 177 and Article 179, illegal use of uniforms, mga kaunggoy. So, kaya di ba, kung napapansin nyo sa Batang Quiapo or sa kung ano mang mga teleserye sa ABS-CBN, kung napapansin nyo, gumagawa sila ng sarili nilang parang police force na uniform, police na insignia, mga kaunggoy. Kung napapansin nyo, yung nga lang, yung FPJs ang probinsyano kasi, medyo sila, di ba? Parang very accurate yung police uniforms nila, mga kaunggoy. Di ba? Gumagamit pa nga sila ng shots na katapat yung PNP, mga kaunggoy, no? So, hindi ko alam kung may exemption ang FPJs ang probinsyano noon. Pero sa napapansin ko kasi, yung later na mga teleseries or kahit yung ibang teleseries, mga kaunggoy, maraming, alam mo yun, gumagawa sila ng sarili nilang, yun nga, police uniform, police get up, mga kaunggoy. Ayun, basta police costumes, mga kaunggoy, at police logos, mga kaunggoy. At hindi nila ginagamit yun sa PNP, no? Yun napapansin ko. Siguro, sa tingin ko, yung FPJs ang probinsyano noon, meron kasi silang go signal galing sa PNP mismo, and yung main focus kasi ng show, which is yung probinsyano, ang main focus nila is the police force, no? Marami silang gustong nung time na yun, marami silang gustong kabataan na ma-inspire kay Coco Martin na sumali sa police force, sa kapulisan, mga kaunggoy, or maging sundalo, or to serve the country, mga kaunggoy, no? So, feeling ko yun yung dahilan kung bakit nila ginawang accurate talaga sa probinsyano, habang yung ibang teleserye na hindi naman focus ang pagiging police, ibang uniforms ang gamit, mga kaunggoy. Okay, so, ayan si FLM. Hindi ko alam kung kasi walang nagsasabi, walang nagsasalita about sa past ni FLM, mga kaunggoy. Yung pinaka niya talaga, kung police ba siya dati talaga or umattend ba siya sa academy talaga dati, mga kaunggoy. Walang nagsasabi. May mga tao dito na nagsasabi na PNP chief daw siya noong panahon ni Duterte. And it's very hard to believe that, mga kaunggoy, kasi nung panahon ni Duterte, PNP chief daw si FLM? What? Siya? Hindi ako makapaniwala doon, mga kaunggoy. So, mahirap paniwalaan na may rango si FLM nung time ni Duterte na isa siya sa mga kapulisan, mga kaunggoy, no? Kasi nga, di ba, sina Marcos nga, di ba? Sina Jaime Marcos, kung sino, like kahit yung si Senator Manny Pacquiao mismo, no? Manny Pacquiao himself, hindi siya kilala. Itinatakwil, mga kaunggoy. At yung mga Marcoses, itinatakwil siya, hindi daw siya kilala. Sayang, mga kaunggoy, kung doon pa lang hindi na siya kilala, paano pa kaya yung kung ano man yung past niya within the police force and within sa sundalo, mga kaunggoy, kung ano ba, no? Sayang nga, what is the bottom line of this video? What is the lesson to be learned, mga kaunggoy? Ang pagkakaalam ko, alam ko pinagbabawal daw mag-cosplay or magsuot ng uniforme ng police or sundalo, yung impersonate. Actually, sa US, alam ko sa US, meron din silang law
about sa impersonating the police, mga kaunggoy, na bawal daw to act as a or alam mo parang maging to impersonate a officer, mga kaunggoy. Yun yung pagkakalam ko sa US. Alam ko may ganun law sa US. So I'm not gonna be surprised if dito sa Pilipinas may ganung law din, mga kaunggoy, no? Alrighty mga kaunggoy, so nakalimutan ko to sabihin sa video pero meron lumabas na update statement ng NAPOLCOM, basta ko ano man to, National Police Commission, mga kaunggoy. Statement of NAPOLCOM Commissioner, yun nga about sa about sa pinaggagawa ni Norman Gusgusin, mga kaunggoy, no? So ayun nga, so sabi niya, we previously made a stern warning that the police uniform is not and will never be used as a costume. It will never be disrespected. Mangusin chose to ignore that warning. He chose to make a mockery of the police uniform, the same uniform that both my father and my mother wore, the same uniform 225T policemen wear. Trillion. Policemen wear, what? 225T police, 1,000, okay. Policemen wear every day. Many died in service wearing that uniform. In solidarity with the whole PNP, the NAPOLCOM will initiate criminal charges against Mangusin. Ayaw na sana namin patulan ito, but you gave us no choice. Do not use the PNP uniform for clout. You will surely pay for it. I am directing our legal affairs service, LAS, and our inspection monitoring the investigation service. Basta itong mga code words, to coordinate with the PNP to file the appropriate charges and put a stop to this circus. Ay nako, Norman Gusgusin, mga kaunggoy. Ngayon, nakikita, Norman Gusgusin just made a very, very, very giant oopsie, mga kaunggoy. To the point na kahit yung PNP at yung NAPOLCOM ay sumagot na about this, na nasa press con na siya ng PNP, mga kaunggoy. That is how big yung oopsie na ginawa ni FLM at netong ni Francis Leo Marcos. So imagine niyo si Pacquiao against na kay FLM. Marami pang iba na against kay FLM. Ngayon, PNP, NAPOLCOM, NBI, lahat against na kay FLM. Hindi, itinatakwil na rin siya ni Amy Marcos, mga kaunggoy, no? So, holy shit. I do not want to be Francis Leo Marcos right now, mga kaunggoy. He is surely fucked. Talagang he is in the shit, mga kaunggoy, no? So ayun, napakalaking shit show na to, mga kaunggoy. So ayun lang, nakita ko lang to after ko mag-record nitong video tungkol kay FLM. Lumabas to bigla and I had to make a kailangan ko ihabol to sa video netong ginagawa ko, mga kaunggoy, no? So, ayun lang naman, mga kaunggoy. Yun nga, siguro, don't be like FLM. Kagaya nga ng sinabi ko sa huli kong video dito kay FLM, take care of your mental health or else you might end up like this guy. Na wala na sa sarili, naliligaw na sa landas, mga kaunggoy. Imagine mo, like, what is going on with it? Why? What is this guy's problem, mga kaunggoy? Yun lang yung bottom line. Alrighty, mga kaunggoy. Ayun lang naman, and that's the bottom line because Manong Jare said so. I gotta head out.